This is one of the pillars of a church ministry, which is the kids, which is the faith kids. And napaka-halaga po nitong moving up sa kanila because they are growing. And hindi na po mapipigilan ng kanilang paglaki. That's why yung mga iba pong mga nasa faith kids ay magmo-move up na po into young generations, and from young gens magmo-move up naman up to the Faith Ignite. So, for this, I will call on our head teacher, Teacher Francesca Balmonte. Palakpakan natin ang Lord. Si Kia Ten Chavez, yan, sa ating Young Gens head teacher. And also yung iba nating mga teachers na mag-a-assist din sa ating mga bata. Ayan, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa buhay po ng ating mga faith kids and young gen? So ngayon po, we will award the certificates and special awards sa ating mga kabataan. So, ready nyo na po yung inyong mga camera, and we will now present the certificates and awards. This certificate is presented to Altern Maghari in recognition for his successful moving up in Faith Kids Sunday School on the 20th April 2024 at Christian Church of Faith, Pasig, 2nd floor RCJ Building, Ortigas Extension, Pasig City. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Altern. Sige ba? Yan. Yan. Thank you, Lord. Next po, Elia Idowu. Yay! Okay, face. Wait. Smile first. Get your certificate. Ayan. So, siya po yung most improved student kasi he can communicate well in English and in Tagalog. Yan. Next po, let's have Julian Alice B. Sandoval. Ayan. So, si Alice po, she is the Excellent Effort Award. So, kahit di po namin pag-recitein siya, nagre-recite pa din po. Congratulations! Yan. Next po. Smile. Alright. Next po is Joash Andre B. Sandoval. Ooh. So si Joash po, he got the Professional Participator and Storyteller Award. Mahilig po siyang magbigay ng stories, magkwento sa amin. Ayan, okay. Suot mo yung medal. Thank you, Lord. Ayan. Next po, we have Rosh Matthew B. Rojo. He got the Super Citizen Award, mga kapatid, kasi po siya yung very conscious. Kapag may problema, siya po yung nagre-report sa akin at nag-help po siya.
In a good way po, ha? Ayan, sige. Ay, smile, smile. Huwag mahihiya. Yan, okay. Next po, let's have Romy Sean B. Rojo. The lovely listener. Ayan. So, magaling po siyang makinig. Thank you, Lord. Next. Okay. Next po, let's have Mark Jacob B. Bazar. So, he is our legendary leader. Kita naman po sa kanyang height at sa kanyang stature. Dati po, isa po siya sa mga maliliit at makukulit. Pero ngayon, isa na po siya sa mga kuya. Next, we have Princess Mabini, our positive attitude princess. Next, let's have Nian. Si Nian po ang naka-receive ng Marvelous Mathematician. Next year po, ang goal niya ay division na. Next. And lastly, we have... Okay, picture niya. Yay. And next po, we have Joel. Congratulations! Ayan. And now, picture. And now, mapupunta na po tayo sa ating mga young gens. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. The people whom we will be acknowledging today are the people who will be moving up. Sila po yung mag-move up. No? But not the entire yung young gen. Yan. Yung entire young gen natin still will be involved later. But the people we will be acknowledging today are the people who will be moving up from young gen to Faith Ignite. Ayan. So let us call on and let's give them a round of applause to Rendon Gregorio. Ayan. Congratulations. Next is si Elijah Zabdi Flores. There. Next is si Chantal Pelapil. Next, si Princey Rojo. Next, another person who will be moving up, Alicia Flores. Next po, another person who will be moving out, Felicity Gwen Pilapil. Yan. Next is another person who will be moving up, Giselle Palomar. And lastly, another person who will be moving up, Jenny Rose Batchao. Let's give them another round of applause. Praise God for your life. Ayan. And now, moving forward naman po tayo, ang next po natin for our agenda today is, right now, our students would like also to give their thanks, of course, not just to the Lord, but to everyone who supported their journey in Faith Kids and Young Gen. So they have prepared
they have prepared a very short performance or special number as a thank you for all the support that they were given by the Lord, by the church, by all the teachers, by all their leaders, and of course, by their parents. The future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. Yeah, yeah, the future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. I can be. I'm ready to go. My time has come. I'm on my way. I'm really ready. This is the day. I worked so hard to make it so. Now I'm ready. I'm ready to go. I did my best. I made it through. So now I'm watching my dream come true. I'll bring along all I have learned. Now I'm ready. I'm ready to go. Oh, 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 I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And oh, 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 I wanna know, my Savior King. You are my everything. Hey! My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. Do-do-do-do. Oh, do-do-do-do. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Yes! My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, and my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. Do-do-do-do. Oh, do-do-do-do. Oh. The future's looking good to me. Ayan, let's give them again another round of applause. Next to provide us with a special number, another thank you for you guys and for the Lord, our young gens. Check.
There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. 1, 2, 3, bang. Ayan. Thank you, Lord, indeed. No? Thank you, Lord, indeed. And before we move forward to the next people na i-acknowledge natin, I would like to call on our senior pastor, Pastor Rene, for a message for the Faith Ignite, Young Gens and Faith Kids. Amen. Praise God. No? This is the first time na yung mga bata po ay nagkaroon po ng mga moving up, no? Yung nagkaroon po ng recognition. Ilang taon na tayo dito sa church, no? At marami pong mga bata na talagang nag-excel, lumaki. And even they brought their parents here. No? Yung iba po, physically, tumangkad, sila sab-sab, pero may iba hindi. Nanatili, no? Pero what is important is they grow. No? They grow spiritually, they grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At lalo tigit, no, let them be an example na sila po ay diligent na pumunta ng church. No? Kahit na po batang edad, nandiyan po sila para po makinig at makilala ng gusto yung ating Panginoong Jesucristo. At ang dalangin ko po, no, sa mga batang ito ay maging dahilan po sila upang ang kanilang mga magulang ay makasama po natin sa simbahan at lumago po sila sa pananampalataya. Kasi sabi po sa Bible, as for me and my household, we will serve the Lord. No? At ang inimpart po natin sa mga batang ito, katulad ng verse natin po kanina, train up a child the way they should go, for when they are old, they will not depart from it. No?
Alam niyo po, ang pinaka-epektibong paraan ng pagpapalaki ng isang bata ay yung paraan ng Diyos. Amen? Kung gusto mo maging lumaki ang bata na maayos, matino, matalino, magaling, dapat po unahin nating ipakilala sila sa ating Panginoong Hesus. Darating ang panahon, katulad po ng mga lumaki na sa atin, may mga kabataan po dito nung araw ngayon, may mga asawa na, may kanya-kanya ng mga baby din. Pero ang pinakamagandang may impart po natin sa kanila ay yung pong kanilang paglaki, nagkaroon po sila ng takot sa Diyos. Amen? So I pray na ito pong mga batang ito, ngayon po sila po yung ating tinuturuan, darating pong araw sila po ay magtuturo na para sa iba. Palapakin po natin ang Diyos para po sa kanila. Okay? At pwede po bang pumunta muna rito yung mga kabataan at ipag-pray po natin sila? Yan. 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 So, let us extend our hands to them and let us bless them and let us thank the Lord for the grace that na in-exert po ng ating Panginoon sa kanila. At let us be positive and hopeful na sa kanila pong paglaki ay sila po yung the next generation, preachers, teachers, song leaders, playgroup leaders, and ushers and worshipers in our church. Father, we thank you, Lord God. Lord, ipinakita mong yung pag-ibig sa kanila. At mahal na mahal mo ang mga kabataang ito, Panginoon. Nang sabi mo, O Diyos, na sa kanilang paglaki ay mananatili ka sa kanila, Panginoon. At gagamitin mo sila, O Diyos, para sa iyong kaharian, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, I pray, patuloy mo po silang pakaingatan, patuloy mo pong pagpalain ng kanilang pamilya, lalo tigit, O Diyos, na sa pamamagitan po nila ay makakarinig po at lalago ang kanilang mga magulang, ang kanilang pamilya, dahil po sa kanilang runong at talino sa iyong salita, Panginoon. Na sa kanilang paglaki, O Diyos, Lord, i-provide mo kanilang mga pangailangan. Mag-mature sila sa pananampalataya, Panginoon. At maging magandang halimbawang mga kabataan para sa iba pang mga kabataan na makakasama po nila, Panginoon. Lord, magkaroon po ng impact ang kanilang mga buhay sa kanilang mga tahanan, sa kanilang eskwelahan, sa kanilang mga kapitbahay, Father God. Lord, we bless them. Lord, tinataas po namin sila. Protect them, O God. At hayaan mo ang iyong salita ang magpalago sa kanilang pananampalataya. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. At ngayon naman po ay isa na lang po, no? Meron po tayong second batch na graduate na po sa spiritual family class, no? Amen. At dito pong spiritual family class ay ginaganap po natin ito regularly sa church upang makilala niyo po yung church ng mas malinaw. At hindi po kayo naliligaw, ano pa talaga yung CCOF? No? Ano ba yung pinangahawakan po nilang pananampalataya o ano ba ang pagkakakilala natin? Kailangan po pag-attend po tayo ng isang church at mananatili po tayo doon, dapat po kilalanin po natin ng gusto yung church na yon. No? Ano ba yung kanyang identity? Amen? At pangalawa po, nais ko po magpasalamat sapagkat sa inyo pong pag-attend ng spiritual family class, ay parang sinasabi niyo po sa amin na kayo po ay magiging bahagi po ng pamilya ng Diyos dito po sa CCOF. Amen? Na kung saan ang ating Panginoon po ang ating itinataas lamang. I pray po, mga kapatid, na maging bahagi po tayo sa lahat ng activity ng church. No? I pray din po na magpagamit tayo sa Panginoon para po, marami pong pwedeng gawin tayo. No? Hindi po, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Marami po tayong pwedeng gawin, marami po tayong pwedeng may contribute. No? At kailangan lang po natin is a step of faith. Amen. Hindi po tayo namimili kung sino po yung maglilingkod. No? Ang Diyos po ang magtatalaga sa atin.
At panalangin ko po na hindi lamang po tayo nakaupo dyan, kung hindi sama-sama po tayong naglilingkod sa Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen? Kami po, tagapangalaga lang po, no, ng simbahang ito. Pero ang tunay po na pinuno, no, ng simbahang ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At tayo po yung magkakapatid, pantay-pantay lang po tayo sa mata ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tatawagin po ni Pastor Alfred, yun pong mga nag-graduate po for spiritual family class. Sige po, pag natawag po ang inyong pangalan, maaari po kayong pumunta dito sa harap para ma-acknowledge po natin as a part of CCOF family. So first of all po, si Rowena Orbeta. Congratulations. Second, si Emily Kirante. Next, si Florenda Paraiso. Next, si Regina Garcia. Congratulations. Next, si Karen Ann Pares. Paras, sorry po. Paras. Pakicheck po yung spelling niya. Pag mali, pwede po nating palitan. Next po, si Reynaldo Kirante. Next, Rosa Boris. Okay. Next po, si Dave De Peralta. At ang kanya pong asawa rin, si Lynn Janet De Peralta. Lynn Janet. Next po si Edgardo Dido, a.k.a. Edu. Next po si Chantal Pilapil. And last but not the least, si Rendon J. Gregorio. At muli, tinatawagan po natin ang lahat ng mga delegates na graduate sa batch 2 natin. Sige po, can you come forward para tayo po ay magkaroon ng photography. Sige po, dito tayo lahat sa harap. Picture po tayo. And syempre, together din with our pastors yan. Sasama na rin po ang mga pastors. And yung ating teachers din, si Cheska at si Kia, tinatawagan nila. Tinawag ba? Okay lang, sige. 1, 2, 3, smile! Saan ba kami titingin? Kay Pastor. Mga teachers. Teachers, Pastor Clement, please join us here. Saan ba kami titingin? kay Thea. 1, 2, 3. Yeah. Sige po, extend po natin yung mga kamay muna sa kanila. Dito mo muna kayo, balik kayo. May lakad. Okay, so extend po natin yung kamay natin sa kanila at ipag-pray po natin sila. Lord, maraming po salamat sa panibagong mga kapatiran, Panginoon, na bahagi po ng simbahang ito, O Diyos. Lord, gamitin mo po sila mightily. I-bless po sila mightily, Father God. At we pray, Father God, na sa oras na ito, Panginoon, ay naintindihan na nila, na alam na nila, Panginoon, kung ano po yung iyong simbahan dito sa CCOF, Father God. And I pray, Lord God, na kung ano po ang kalooban mo para sa kanila sa paglilingkod, ay mangyari po ayon sa iyong kalooban, Father God. Lord, bless them more in the mighty name of Jesus. Amen at amen at amen.
Amen! Good morning! Grabe, no? Napakadaming ganap sa ating simbahan. Nakakatuwa po na ang ating church po ay napakaraming mga activities, and this shows na very active and very alive po ang ating simbahan. So, diyan po natin makikita yung yung belongingness ng bawat isa when we are very active sa bawat activities ng ating church. And by the way, I also would like to invite everyone sa ating water baptism. Yan. So, kung meron pa po sa inyo na hindi pa nawa-water baptized, or maybe in the past na water baptized na, pero hindi pa sila sigurado or hindi pa nila naiintindihan yung first water baptism nila, you can rebaptize. And yan, so mag-sign up lang po tayo kay Pastora Irene. And ang ating deadline po ng sign up is June 1. Yan, so yan po yung last day ng ating sign up para ma-gauge po natin kung saan nyo ba gusto? Sa Palawan? Sa Boracay? Kung gaano kadami? Hindi, joke lang yun. So, June 1 po ang ating last day ng sign up ng water baptism. So, kung hindi nyo pa po ito naiintindihan, wag po kayong mag-alala. I-explain po ng ating mga pastor sa inyo yan before tayo mag-water baptize. But I tell you kapatid, water baptism is not the gateway to salvation. It is only a practice na ginagawa na sinabi ng Panginoon sa atin to follow Him kung ano yung ginawa niya, which is Jesus Christ was baptized in water by John the Baptist. Kaya ang bawat isa rin po sa atin dapat sumunod sa yapak ng Panginoon at as a declaration of our Christian living na iniwan na natin sa ilalim ng tubig, yung luma nating pagkatao at pag-ahon natin, we are a brand new person for the Lord. It is a declaration, a celebration of your Christian life. Amen? So, sign up po tayo, Pastor Irene. Sa kanya po tayo magpalista sa ating water baptism. Amen? Amen. So, napakarami po nating mga ginagawa sa ating simbahan. Nakakatuwa po. And I would like also to invite you to our different ministries sa ating church. Marami po yan. Nandyan po ang ating worship ministry, at dyan ang ating Faith Kids Ministry, ang Young Gens, ang Faith Ignite, marami po ang Faith Groups, meron pa po tayong mga Ushers Ministry, meron din po tayong mga Help Ministry or Care Group Ministry. May nakalimutan ba ako? Ang ating Connect Ministry, ang ating mga preachers and teachers, Faith Walk Ministry. So, napakarami po nating mga ministries sa church yan. Prayer Intercessors Ministry. So, lahat po ng yan is, sana po, hindi lang po tayo manatili na every Sunday Christians, but get involved. Ang involvement po sa church is you're letting yourself or you are become willing to be part of the ministries of the church. Kasi ang isang sign ng lumalagong Kristiyano ay ang nagpapagamit sa Panginoon. Kung ikaw ay totoong sa tingin mo na Kristiyano at lumalago ka, dapat nakikita po sa ating mga actions, which is we get involved in the church. Amen po ba? Amen? Yan. So, wag po kayong matakot. Si Moses nga sabi ng Panginoon, si Moses takot na takot nun kasi hindi siya able. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang gagamitin siya ng Lord mightily para sa wonderful na mga plano ng Panginoon. And I believe kayo rin po ay gagamitin ng Panginoon sa wonderful plans ng Lord sa bawat isa. Amen? So, we are now at our last week of our series, Dig Deeper. So far, gano'n na ba kalalim yung nadig natin? Kasi ano lang ba yan? Scratch on the surface pa lang ba? O lumalalim na tayo ng lumalalim? Amen? So, this is the last part po. And next week, magkakaroon na po tayo ng ating brand new series. So, dig deeper. Ang ibig sabihin po nito, as this is a sign of maturing Christians na hindi ka na nakokontento sa dati mong level. If you are a true Christian, if you really love the Lord, nagde-desire ka pa na lumalim at lumalim ng lumalim in knowing the Lord, in understanding the Lord. And
pagkatapos mong makilala ang Panginoon, pagkatapos mong maintindihan ang Lord, the question is, what are you gonna do about it? So this series is not just for informational, not just for your intellectual knowledge, but this is a very practical series. That after you know Christ, after you know God, after you know Holy Spirit, ano na yung makikitang actions sa'yo. So, yan po ang goal natin sa pagkilala natin sa Panginoon. That's why right now, gusto ko pong may bold na magsalita or sumagot sa inyo pag nagtanong ako ngayon, how deep do you think you know the Lord? From scale of 1 to 10. Number lang, 1 to 10. Ako magsisimula. I guess, 7. 7 ako. Sino sa inyo pa ang bold na magde-declare how deep you know the Lord? Wala. You don't know the Lord. I'm sure alam niyo ang Panginoon. Kuya Jurgen, sa tingin mo. Sorry. Nagtawag na ako eh. No? Sa tingin mo, ilan? 1 to 10? 5. Praise God. Si Tita Nieves. 3. Praise God. Sino pa? So marami. So ang point ko po dito kung bakit ko ba ini-scale. Ang tao kasi naturally, we always scale things, di ba? Napaka-natural sa atin na sinusukat natin ang mga ginagawa natin. From 1 to 10, gaano mo ka mahal ang asawa mo? 1 to 10, di ba? Gaano mo ka alam ang trabaho mo? 1 to 10. Because our nature has a limit in our mind. Ang nature natin, yung mind natin has a limit. We always have a limit. Minsan, pag nare-reach na natin yung 10, akala natin or confident tayo na maximum na to, ito na yung pinaka-best na kaya kong maintindihan. And since our mind is limited, ang capacity natin, ang katotohanan, this is the truth. God exceeds your limitations. Do you believe that? God exceeds your limitations. Sabi po sa Bible yan, sa Isaiah, the thoughts of the Lord is higher than our thoughts. The mind of the Lord is higher than our minds. Kaya kung sa tingin mo, kung kilala mo na ang Lord, nag-aantay ako, may sasagot ng 10 eh. Kung may sumagot ng 10, I believe na ang Lord is more than the 10 that you know. Kasi tayo, we are just limited on the level of the brain that we have. Hanggang dun lang, hindi lumalagpas. And ang Lord, He is so extravagant, He's so powerful na hindi natin makontain. Omnipotent, omniscient, and omnipresent God that tells us He is infinite. He has no start, He has no end. And He is the start for us, and He is also the end for us, the Alpha and the Omega. That's why walang makakapagsabi, merong naglikha sa Panginoon. Ang Lord nilikha around 10 million years ago. Wala po. Walang lumikha sa Panginoon. Ganun ka mind-blowing ang Panginoon. Hindi natin kayang maintindihan. That's why there are a lot of things na mababasa tayo sa Bible or we can hear about the Lord na parang hindi ko magets yun Hindi ko masyadong maintindihan. Hindi kayang isipin ng isip ko paano niya nagawa yun. Bigyan ko na lang kayo ng example, si Jesus Christ nung naglakad sa tubig. 'Di ba merong mga tawag doon yung mga magician na gumawa nun and na-debunk yun na-reveal yung secrets nila. Ang ginagawa daw nun, merong clear platform or transparent platform na tinatapakan yun, fiberglass, yung mga lumalakad sa tubig na mga nagmamagic. Pero si Lord, si Jesus Christ, when He did it, there's no platform. It's pure magic. Yung talagang totoong definition ng magic na hindi ma-explain ng tao paano nangyari yon. Ganun po ang Panginoon. There are a lot of things na binanggit dito, lalo na sa Revelation pag nagbasa kayo. O kaya sa Ezekiel, yung mga description about God, yung may mga sinasabi diyang mga 7, mga ganyan, 7 ganon. Yung may hawak si Jesus Christ na stars sa kanyang kamay, sabi ni John the Beloved, di ba? Grabe yun. Yung mouth niya parang tongues of fire.
Pag inisip mo siya, parang yung mga ginagawang animation movie. Pero sa tingin ko hindi enough yun para i-describe ang Panginoon. Because there are limitations in our mind that we can have. And God can exist all those limitations that we have. Kaya ang question ko po sa inyo ngayon mga kapatid, in those information and knowledge and understanding about the Lord, how deep is your faith can be. Because, ito po katotohanan na, your knowledge about God can define your level of faith. Kung gaano lang kakilala ang Panginoon at pinagtitiwalaan mo sa Kanyang totoo, hanggang dun lang yung pananampalataya mo. Hindi ka naman pwedeng magtiwala sa something na hindi mo pinapaniwalaan. It's not faith. Tama po ba? Ang tawag doon, blind faith. Kapag naniniwala ka sa something, kapag sa tingin mong tama yung something na hindi mo pinapaniwalaan, yung parang finors ka lang na paniwalaan yun. Hindi po yung faith. But we, people, person, human, we believe on something at based dun sa belief natin, yun yung pinananampalatayahan natin. That's our faith. So, our information and knowledge and understanding about the Lord defines the level of faith that we have. The question ko sa inyo ngayon, in your level of knowledge to the Lord, how deep is your faith to the Lord? Is it knee deep? Is it waist deep lang? Is it shoulder deep? Di ba? No. Or is it grave deep? Ilan yun? 6 feet under daw, di ba? Or is it sobrang lalim pa? Kapatid, ang sinasabi ko po sa inyo, what you can achieve in your limited mind is you should have faith deep. Magkaroon po kayo ng pananampalataya, ng pagkakakilala sa Panginoon according to the faith that you have, according to what you believe in God that is true and acceptable in your heart. Di ba nung tayo po ay naging born again Christian, nung tinanggap natin si Lord bilang ating Diyos at tagapagligtas, ay ginagamit natin yon by faith. Kasi hindi naman natin agad naiintindihan ang Lord, di ba, nung tumanggap tayo. But, we still accepted Christ as our Lord and Savior. That's, what you use there is your faith. Pero habang nagmamature po tayo sa ating Christian living, nung naging born again tayo, araw-araw, nadadagdagan yung desire natin to know God more and more, ganun din yung faith natin, tumataas din po yan ng tumataas. Nadadagdagan ng nadadagdagan. And, kaya ang question ko sa inyo, mga kapatid kanina, how well do you know God? Because that will be your gauge on how deep is your faith in the Lord. Itong mga questions na ito, mga kapatid, ay napakahalaga na inaalam po natin. Kasi minsan nagpapabaya tayo sa ating buhay Kristiyano. Akala natin ang buhay Kristiyano, kilos lang ng kilos para sa Panginoon. Lalo na po sa mga workers ng church, I remind you and I warn you mga kapatid, huwag niyong ibabase ang inyong pananampalataya sa Lord sa ginagawa niyo. Sobrang galing nyo sa mga instruments, sobrang galing nyo sa pag-preach, sobrang galing nyo sa pagkilos sa lahat ng ministries. Tapos, akala mo, alam na alam at kilalang kilala mo na at ang lalim na ng pananampalataya mo sa Lord. No, hindi po dahil doon yun. It's the other way around. Na lalalim mo na ang pananampalataya mo, tsaka ka mag-e-excel sa mga ginagawa mo para sa Panginoon. The same thing with your household. The same thing in your families, in your work, in your school, in everything that you do. Your faith will determine on how you will make your actions in your life. And ano po yan, mga kapatid, vice versa po yan. Tawag doon, domino effect po yan. Kapag lumalim ang pananampalataya mo sa Panginoon, nagkakaroon ka ng desire to know God more and more. Di ba po? Pagka lumalalim yung faith mo, ay gusto ko pang makilala si Lord ng mas malalim. Tapos, it works other way around din. Kapag lumalalim na yung desire mo na makilala si Lord, gusto ko pa siyang malaman, makilala ng makilala. So, anong gagawin mo? A-attend ka consistent ng church, makikinig ka ng preaching kasi doon ka natututo, magse-seminars ka, magbabasa ka ng Bible,
makikinig ka sa mga tao na nagsasabi patungkol sa Diyos, at kapag nangyari yon, nadadagdagan yung knowledge mo, nag-i-increase din ang iyong pananampalataya. It works hand in hand, two-way. Na kapag nag-increase ang faith, mag-i-increase ang desire to know God. Pag nag-increase ang desire to know God, mag-i-increase ang faith mo, pataas ng pataas. It works that way, mga kapatid. Pero ginagawa po natin yung desire natin to know God, not just to find mistakes on about the Lord. May mga ganun kasing mga tao, di ba? Lalo na yung mga, may mga napanood akong movie na ganun na hinahanapan nila ng mali ang Lord. Kaya nila binabasa ang Bible. Ang ending, naging born again Christian sila. Ano ang movie yun? The Case for Christ. Kung panoorin nyo yun, atheist ba siya? Tama ba? Atheist. Atheist, di ba? Ang atheist ay hindi naniniwala sa Diyos. Tapos, binasa niya ang Bible. At nag-research siya, pumunta siya dun sa mga lugar na makikilala niya ang Lord. Ang ending, naging born again Christian siya. So, pero hindi sa lahat ng tao nagwo-work yun. Minsan yung iba, talagang para lang hanapan ng pagkakamali ang salita ng Panginoon. And it's so sad. Kaya tayo mga kapatid, we desire to know the Lord deeper and deeper because we love Him. We want to, gusto nating mag-mature yung love natin sa Panginoon. Parang para kang sa pamilya mo na gusto mong mag-aral ng mabuti. Yung mga bata, nag-aaral ka ng mabuti, pinag-iigihan mo sa school. Why? Dahil ba gusto mong ma-recognize? Hindi. Para ma-recognize yung parent mo. Di ba, mga kabataan, ganun ba ang mindset natin? To honor your parents, kaya kayo nag-aaral ng mabuti. Yan po ang napakagandang attitude ng mga estudyante. They study hard para maging kalugod-lugod sila sa kanilang mga parents. Ganun din po sa atin. Gusto nating maging kalugod-lugod sa Panginoon. At gusto nating ma-highlight ang Lord, hindi tayo. Kaya natin kinikilala ang Panginoon. Yan. Sabi ko po kanina, iksihan ko lang daw yung message ko kasi may mga programs tayo. Sabi ko, maiksi lang to. Pero yung last time na sinabi kong maiksi, dun pa humaba. So, sige po. Itatry po natin na matapos tayo before 12. Yan. So, ang Panginoon po, napakarami niyang ginagamit na different channels. And, by the way, bago po ako pumunta dito, mga kapatid, I forgot to pray. So, I'm sorry, Lord. Sige, let's pray first. Let's pray. Father God in heaven, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon. At binibigyan mo po kami ng pagkakataon to grow in our faith, in our spiritual life. Salamat, Lord, in your words. Father, patuloy niyo nga pong buksan ng puso at isipan ng aking mga kapatiran na ito, Lord. At Holy Spirit, guide them in what they will hear. And nawa, Panginoon, hindi lang po ito maging information, but this will become a practical application in their life as they grow deeper and deeper in knowing you, Panginoon. Gamitin niyo nga po ako, Panginoon, bilang isang humble na lingkod na tagapagsalita, Lord, at ako po ay susunod sa iyong ipapasabi, Panginoon, at hindi po ako mangunguna sa inyo, Lord. Salamat po, itinataas po kita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ang Lord, gumagamit po siya ng iba't ibang channels, di ba, sa TV, para malaman mo ang iba't ibang mga current events. Hindi na pala TV ngayon, cable or Netflix. Yung mga news, di ba? Sa cable, maraming news may CNN, may ABC, may TV Patrol, may Fox, ba? Mga yung binanggit natin, stateside. Mga Pinoy naman, ABS-CBN, may ganun pa ba? GMA7, di ba? TV5. Marami tayong mga channels na pwedeng puntahan para makilala natin ang Lord. At it's very good to say, or salamat Lord. Mapapasalamat Lord na lang tayo kasi siya yung nagbigay, hindi tao. Kasi kung tao ang nagbigay, maaaring limited lang, base lang sa limitation ng isip natin. Pero dahil ang Lord ang nagbigay, infinite. Walang katapusan at beneficial para sa bawat isa. At itong mga channels na ito, mga kapatid, is for us to know the Lord. Ito, dalawang bagay. Enough
and properly. So magkaiba po yon at mahalaga po bawat isa doon. For us to know the Lord enough, tama lang, hindi sobra, kasi kapag napasobra tayo ng pagkakakilala sa Lord, ay minsan nagiging nagiging mapagmata. I know a person again that is pastor before, tapos naging bishop. Tapos inalam niya ng inalam. Yung sobrang ang dami niyang mga ginawang pagre-research sa Bible. Ang ending, mga kapatid, sad to say, ang ending, ni-renounce niya ang Lord. Kasi sa tingin niya mali yung mga naintindihan. Nasobrahan. Nasobrahan sa talino. Sa kabilang banda naman, pag nasobrahan ka naman sa talino, ang nangyayari, hindi mo dinedenounce ang Lord, pero nagiging mapagmataas ka na. Ako lang ang pinakamatalino dito. Hindi na kayo pwedeng magsabi sa akin ng mga alam ko kung mali kayo. Nagiging prideful, nagiging mapagmataas na kapag nasosobrahan, pag hindi enough. So ang Lord, nagbibigay siya ng enough at properly, yung wasto, tama na mga kaalaman. May mga maling pamamaraan kasi ng pag-alam sa Bible. For example, ano ang pipiliin mo? Magbasa ng totoong Bible, yung totoo, o yung magbasa ng encouragement books na nagre-reference naman sa Bible, yes. Pero kung papipiliin ka sa dalawa, ano sa dalawa yung pipiliin mo? Di ba mas dapat pipiliin natin yung totoong salita ng Panginoon? Itong mga encouragement books kasi, nanggaling na ito sa isipan ng mga tao. Although the Holy Spirit is with them when they write it, pero sometimes ay may mga nababasa tayo doon na against sa salita ng Lord. Kaya kung pipili na lang ako ng proper way to know the Lord, doon na ako sa sigurado. Sa Bible na ako talaga. Kaya napakahalaga ang Lord, nagbigay siya sa atin ng sakto lang, enough, and proper channels to know the Lord. Ano-ano yung mga enough and proper channels na yon? Bible, Holy Spirit, di ba? Holy Spirit is with us. Yung mga churches, Christian churches in the world, yung ating mga preachers and teachers, yung mga kapatiran natin sa Panginoon, mga believers, sila po ang nagbibigay sa atin, itong mga binanggit ko sa inyo, ang nagbibigay sa atin ng enough and proper definition or truth and knowledge about the Lord. Kasi po, ang gusto ng Lord sa atin, we don't follow Him blindly. Yung faith natin is not a blind faith, but based on real evidences. Yung mga pinapaniwalaan nating totoo ay based sa mga totoong nangyari talaga sa ating mga buhay. Yung merong mga testimonies na na nangyari. For example, pag binasa natin sa Bible, Matthew 6:33, sabay-sabay nating sabihin kahit wala doon. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His and all unto you. Praise God, alam nyo yun. Sabi ni Jesus Christ yun, sa bibig ni Jesus Christ nanggaling yun. At itong verse na ito, mga kapatid, hindi nyo ako mapapaniwala na hindi to totoo. Kahit anong gawin nyo sa akin, kahit anong kausap nyo sa akin, hindi nyo ako mapapaniwala na mali yung verse na yon. Why? I experienced it myself. Naranasan ko yun mismo sa buhay ko, na nung hinanap ko ang Panginoon at nagpalalim ako sa Panginoon at namuhay ako ng may katapatan at kabanalan sa Panginoon, compared dun sa buhay ko na kabaliktaran ng isang ito, itong buhay ko na nasa Panginoon, lumago, nag-prosper, naging maayos ang buhay. Compared noon na wala ako sa Panginoon, hindi ko hinahanap ang Lord, hindi nag-prosper. Kaya mga kapatid, kahit anong gawin nyo, naniniwala ako na seeking God first and His righteousness, pag ginawa po natin yan, all these things, lahat ng mga bagay na ninanais at pangangailangan ng buhay mo, God will provide it for you. Amen? And naniniwala din po ako na bukod dun sa Matthew 6:33, napakarami nyo rin po mga verses na alam na siguradong kapag
sinabi kong hindi yan totoo, magagalit ka sa akin. Hindi, pastor, hindi mo ako pwedeng sabihan na hindi yan totoo, naranasan ko tong verse na ito sa buhay ko. Meron po ba? Taas ang kamay. Amen, wala. Amen, meron. Marami tayong mga applications, di ba? Sa verse ng Bible na talagang nagwo-work sa ating mga buhay. At isa pa po na isa pa pong pamamaraan ng Panginoon sa pagpapakilala niya sa atin. Ito, mabilis lang dadaanan natin. Pinag-aralan po namin ito sa Faith Foundation kay Pastora Joyce. Napakaganda na malaman po natin on how we will know the Lord. Yung kanyang mga pangalan. Sa pangalan pa lang, nagpapakilala pa lang, just in the name of our God, we will know Him. For example, Elohim. He is God, di ba? Skip ko na yung iba, marami, lahat yan pag tinignan nyo. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Sino sa inyo dito na-experience yan? Amen, di ba? Ayan ang sa atin napaka sikat sa atin that God always provide. The Lord is peace, Jehovah Shalom, di ba? We find peace in the presence of God. The Lord who is Jehovah Rapha. Sa mga nagkasakit at pinagaling ng Panginoon, you will know that God is really Jehovah Rapha. At itong mga pangalan po na ito, very personal po ito. Hindi po to doctrinal, hindi po ito theological, hindi. Personal yan. It works in your life. Gumagana at na-i-apply po natin at nararanasan po natin yan sa ating mga buhay. And all these things, walang kwenta po yan. It's nothing if it will not make you grow in your faith in the Lord. Kung ito ay ginagamit mo lang para maging sa tingin ng taong matalino, hindi po yun effective talaga. Pero kung ito pong mga pangalan ng Lord, na iintindihan mo at lumalago ka, lumalalim yung tiwala mo sa Panginoon, that's good thing. Ibig sabihin, na-apply mo ng tama. Kasi napaka-vital po ng relationship natin sa Lord as we grow deep in our Christian living. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. And now, just as you have accepted Christ Jesus as your Lord, being born again Christian, ito yun, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him. Let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Ito po yung binabanggit ko kanina sa umpisa. As you know Christ more and more, your faith grows strong more and more. At ano yung mga channels, the truth that you were taught, yung mga katotohanan na ginagamit ng Lord to let us know Him more and more. At ang resulta sa buhay natin, we overflow with thankfulness. Katulad nung inawit ng mga kabataan kanina, di ba? I come before you today, and there's just one thing that I want to say, thank you, Lord. Napapasalamat ka sa Panginoon. Dahil, Lord, ang galing mo. At hindi ka lang basta magaling, but I feel you, I experience your goodness in my life. At pagkatapos ng growth natin, ano yung domino effect niyan? So, knowledge about the truth, about the Lord, increases your faith, and then your faith increases your trust in the Lord. Nagtitiwala ka kasi, nananampalataya ka. And then, if you have trust in God, you obey the Lord. Kaya minsan nahihirapan po yung mga tao. Sometimes it is hard for a person to follow Christ because he didn't believe. First of all, he don't know about God. At dahil hindi niya alam ang Diyos, wala siyang pananampalatayaan at hindi siya sumusunod sa Lord. At kapag yung mga hindi niya, may nalaman siya sa Panginoon, pero hindi naman niya yon pinapaniwala ang totoo, hindi siya susunod sa Panginoon. That's why it is very important that what we know about Christ from the Bible, we believe it by faith. At pag naniwala tayo by faith, pagtiwalaan natin na ang Panginoon ang bahala sa atin. At pag nagtiwala na tayo sa Panginoon, siya na ang susunod na tayo sa mga pinapagawa ng Lord.
Pag naniniwala tayo that seeking God first, pag naniniwala tayo that all these things will be added unto you according to the promises of God, susunod tayo sa Lord na hanapin natin siya at ang kanyang kabanalan. So there is always obedience before or after the knowledge and understanding about Christ. So ito po yung gusto kong sa inyong i-highlight lagi na hindi lang puro kaalaman, pero laging merong action, may obedience tayo na ginagawa sa ating Panginoon. So punta na po tayo doon sa ating channels. So ang Panginoon nagbigay ng tatlong channels. At hindi lang yun pero ito yung pinakamaganda para sa akin sa aking pag-aaral. 3 channels na binigay ang Panginoon. Katulad po nung tripod na ito, mga kapatid. Itong tripod na ito po, 3, di ba? 3 yung paa niya. Ito po ay hindi siya tatayo nang may kulang sa kanyang paa. Di ba? Yung 4 minsan tatayo Pero 3, it will not stand on its own. Kapag yung isang paa niya ay yung parang putol or maiksi, kulang, pag binitawan ko to, babagsak to. Tama? Yun po yung ipapakita ko sa inyong katotohanan about those 3 things. They are married to each other. They are related to each other. That they cannot stand on their own. You need those 3 channels for you to grow in your Christian living. You need those 3 things para lumalim ka sa Panginoon. Hindi pwedeng yung isa lang, hindi pwedeng 2 lang, kailangan 3, mga kapatid, para lumalim ka sa Panginoon. Unang-una po, first feet sa ating tripod is the Holy Scripture, the Bible. This physical Bible, yun talagang salita ng Panginoon, hindi yung mga encouragement books, hindi yung daily bread, but the Word of God itself, the Holy Scripture. Kaya pag may nagtanong sa'yo, paano ko ba makikilala ang Lord? Read the Bible. How will I understand the will of the Lord? Read the Bible. Yan lang lagi nating sinasabi sa kanila. Kung uma-attend lang po tayo ng church every Sunday without reading the Bible, sad to say, hindi po lalago ang inyong pananampalataya. You need the Word of God para lumalim po kayo sa pananampalataya niyo sa Panginoon. Not the church service that will make you grow, but also attending service and then reading the Bible. Ano po yung sabi sa Timothy? 2 Timothy 3 verse 16. Verse 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for number 1, teaching, number 2, number 3, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Mabilis lang po. Teaching, it tells you the facts and the truths about God and about how to live a true Christian. For example, paano ba talagang masave? Sinasabi yan, tinuturo yan ng Bible. It teaches us how to be saved. Ano sabi sa Bible? We are saved by grace through our faith in Christ Jesus alone. Not in the good works, not in the ministries, not in water baptism, not in any kinds of doing good to people. You will not be saved. Sinasabi sa Bible, tinuturo sa atin, you will only be saved by grace through faith in Jesus Christ alone. And then, rebuke. Ang rebuking naman po kapatid, ito yung sinasaway ka on what is not right. Ano ba yung sinasaway sa English? Other term for rebuke. Parang correcting din hindi. It rebukes, the Bible rebukes you on what is not right. Yung mga hindi tama. So, ano ba yung mga ginagawa natin na hindi tama? When we read the Bible, nakakaramdam tayo ng guilt feeling na parang dapat di ko to ginagawa. That's the rebuke in reading the Bible. And then, kapag katapos mong ma-rebuke, ito yung napakaganda sa Word of God Hindi ka lang basta sinasaway, pinapagalitan doon sa mali mong ginawa, but it also corrects you on those wrong things. So, rebuking is telling you, or rebuking you on what is not right, and then correcting is telling you what you need to do to make it
right? What is the direction you need to take to make it right? And then, training in righteousness is the practical application of the Word of God in our lives. It tells us step by step, procedure by procedure. Step 1, magbabasa ako ng Bible. Step 2, mag-attend ako ng church. Step 3, mag-i-involve ako. Step 4, magsasong lead ako. Step 5, magpa-pastor ako. Di ba? Sinasabi po sa atin ng salita ng Lord, how to take our Christian living step by step. Training manual. Yan po ang ating Bible. Without Bible, lagi lang po tayong emotional sa ating pagkakakilala sa Panginoon. Emotional, hindi naman po masama ang emotional eh. Na okay din naman po yun, based on feelings or based on what others says. Pero kapag puro emotion lang, ay madali ka lang ma-sway. Parang salvation, di ba? Pag tinanggap mo yan, dahil na-touch ka lang doon sa prayer ng pastor or sa worship, tapos tinanggap mo ang Lord, emotions lang yun eh. Pero pagkatapos ng dapat may gawin ka, dapat kilalanin mo ang Lord, basahin mo ang Bible, doon lalalim ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi pag hindi mo ginawa yun, yung pagbabasa ng Bible, after mong masave, mabilis mawala ang emotions. Alam nyo yun, di ba? Sa mga babae, di ba? Emotional. Mabilis magbago ang kanilang mga mood. Ganon din naman sa mga lalaki, di ba? Nagbabago-bago yung mood natin eh. Kaya wag natin i-base ang Christian living natin sa mood natin sa Panginoon. So yun po yung unang paa. Hindi po makakatayo or hindi tayo magwo-work without the Bible in our life. Second is the Holy Spirit. The second feet of our tripod. The Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, ito yung tinatawag nating advocate. Advocate, the comforter. And God's Spirit is the one who convicts our hearts and tells us na mali itong ginagawa ko. Sinong nakaranas sa inyong gano'n na parang may ginawa kayo something tapos yung kobog ng dibdib mo, after mong gawin yun, ang lakas. It is the Holy Spirit that is telling you, no, yung ginawa mo, kasalanan yun, nagkamali ka. Or maybe before you do the sin, before you give into the temptation, parang, gagawin ko ba o hindi? It is the Holy Spirit speaking to you, impressing to you that, no, huwag mong gawin yan. Masasaktan ng Panginoon. It is the work of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, mga kapatid, without the Holy Spirit in the world, sa mundo natin, ay magiging punong-puno ng kasalanan. Katulad ng topic natin kanina sa SFC, ang Prince of the World, naghahari sa mundo, si Satan. Pag nawala pa ang Holy Spirit dyan, nako, wala ka nang ibang gagawin, kundi ang magkasala ng magkasala. Ganun ka-importante. Kahit na nagbabasa ka ng Bible, pag nagbabasa ka ng Bible without the Holy Spirit convicting you or telling you or impressing you, hindi mo maintindihan ang Bible because it is the work of the Holy Spirit that makes you understand what is written in the Bible. John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you everything I have said to you. Ano ba yung mga all things na yon? Yung nabasa natin sa Bible, napakinggan natin mga preaching, and remind you of everything I have said to you. Ganon din, yung mga nakasulat dito, di ba? Yung mga ginawa ni Jesus Christ, yung mga examples to follow ng buhay ni Jesus Christ dito. It is the Holy Spirit who reminds us about these things. John 16:13, but when He, again, the Holy Spirit, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ang Holy Spirit, hindi yan mangunguna. Sabi ni Jesus Christ dito, He will not speak on His own. Kung ano ang kalooban ng Lord. That's why the Bible and the Holy Spirit works together. With the Word of God is the Spirit's sword. And the Spirit's weapon, the Spirit's power is the Bible. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Kung puro ka lang salita ng Lord, you are weaponless. Kung puro ka lang
spirit, puro ano ka lang, puro spiritual ka lang, without reading the Word of God, you are weaponless in your battle against the enemy. Kasi, ayan po yung dalawa na yan, it works hand in hand. At sabi diyan, di ba, and He will tell you what is yet to come. Ito yung mga ini-impress ng Lord sa atin. Uy, in-impress ang Lord sa akin sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Yung futuristic. Di ba, yung sinabi ng Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you and give you hope and a future. Ito po yun yung gawa ng Holy Spirit sa atin in our future days to come. Kaya pagka naramdaman mo na nangungusap ang Lord sa akin, it is the work of the Holy Spirit. And last but not the least, the third feat na hindi pwedeng mawala sa buhay ng bawat isa. Una, Bible. Pangalawa, Holy Spirit. At pangatlo is the brothers and sisters in Christ. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, left and right. Yan, sila. Hindi ka mabubuhay nang wala yang mga yan. Amen? Kung ang isang tao nasa isang island lang, walang ibang tao, may Bible siya, andyan ang Holy Spirit sa kanya, sad to say, mahihirapan siyang lumago. Mahihirapan silang lumago. Dahil kailangan po natin ang ating mga kapatiran. Saan tayo makakahanap ng encouragement, di ba, na nag-encourage sa atin? Saan tayo makakarinig ng mga preachings kung wala tayong mga kapatiran? Di ba? Saan tayo makakakuha ng rebuke ng mga maling ginagawa natin? May mga blind spots tayo, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, akala natin tama. Sino yung nagsasabi doon? Sila. Yung mga kapatiran natin na totoong nagmamahal sa atin. Sino tong mga to? Believers, mananampalataya, faith groups. Sino may faith group sa inyo? Yan, yung faith groups sa atin. Be involved in faith groups. Kailangan po natin yan sa ating buhay. Congregation, ito, yung church at yung iba't ibang churches in the world. Alam niyo po mga kapatid, nung nilikha ng Lord, when God created this church, He is not thinking about the physical building of this church. But God is thinking about the group of people that will come inside the church and have a fellowship to one another. Yun po ang mindset ng Lord sa church eh. Not building a very big church. Pero ilan lang tao? 3, 2, baka mamaya 1 lang. Napakaganda nga ng church pero wala namang nagfe-fellowship. Pero kita nyo tayo, ang liit lang ng church natin pero we are having a good family relationship to each and everyone. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Amen. Because God is not thinking about how good the building will be. But first of all, God is thinking about the people. Susunod na lang yung magandang building. Amen. 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 So, Proverbs 12:15, fools always think their own way is best, but wise people listen to what others tell them. Kung kino-consider mo yung sarili mo na wise, matalino, dapat marunong kang makinig sa mga ibang tao. Amen? And Proverbs 11:14, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Kaya praise God po sa buhay ng ating mga pastors, ng ating mga faith group leaders, mga ministry heads natin, because they are our counselor that guides us into safety in our Christian living. Kasi kung wala po yung mga tao na yan, ay babagsak at babagsak lang po tayo sa ating Christian life. Amen. So dito na po ako magtatapos. Wala pong shortcut. Walang shortcut in going deep about knowing God. Nagkaroon po kami ng family namin ng napakagandang experience nung nakaraang buwan. Kami po ay nakapag-swimming sa, sa Subic. Ang ganda po nung lugar ng Subic. Merong mga coral reefs dun sa malalim. And nag-enjoy po kami talaga. Siyempre, yung mga bata nandun lang po sa mababaw. Sila Pastora Joyce nandun lang sa mga abot. Pero kami ni Ate Lynn, ang galing pala. Alam niyo po si Ate Lynn na ang totoong bahay niya sa Boracay. Asawa niya nasa Boracay, di ba?
Kaming dalawa, pumupunta kami dun sa malalim na lugar kasi nag-enjoy kami sa malalim. And ako po mga kapatid, nung nag-swimming po kami, nagkaroon po ako ng realization dun sa ginawa ko. Kasi nung umpisa, yes, ang sarap mag-swimming dun sa mababaw na tubig, enjoy, relax, nakakahiga pa ako habang humahampas yung na-feel nyo na ba, ang sarap ng mag-swimming, yung humahampas yung tubig sa'yo, tapos yung buhangin pumapasok sa mga suot mong damit. Ang sarap, doon sa mababaw. Tapos nakakakita ka ng mga buhangin, ilan lang na mga isda doon sa mababaw. Pero hindi po ako nakontento. Kami ni Ate Lynn, hindi po kami nakontento. Ang ginawa ko po, umarkila po ako ng kayak. Kasi bawal pumunta ron ng mag-isa ka lang. So umarkila po ako ng kayak at pumunta ako doon sa malalim na part ng ocean. Na kung saan andun yung mga coral reefs sa ilalim. Siyempre, coral reefs, di naman pwede sa mababaw yun Andun sila sa malalim. At ang ginawa ko, nagdala ako ng goggles, tapos lumusong ako dun sa malalim, sobrang lalim. Na lagpas 2 tao, siguro sa akin 3 tao. Pero nandun yung magagandang corals, may mga magagandang isda. Nakita ko silang lahat nung pumunta ako dun sa malalim. Alam niyo po, na-realize ko mga kapatid, kung nakontento lang ako dun sa mababaw na part ng ocean, hindi ko makikita yung mga bagay na yung mga napakagandang part We need to go deep in knowing Christ for us to experience the wonderful God, the excellent God. We need to go deep. Pero, nung sa pagpunta ko dun sa malalim, siyempre alam naman natin, pag nasa malalim ka, andyan na yung mga iba't ibang, yung tusok-tusok, yung kinakain. Sea urchin. May sea urchin akong nakita. Tapos, andun din siguro sa ibang lugar, may shark, di ba? Sa mga malalalim na yun Yung may mga creatures na nakakatakot. And also, pagkatapos po namin mag-swimming, nagkaroon po ako ng tinatawag na swimmer's ear, kung alam niyo po yun sa mga swimming. Namaga po yung paligid ng tenga ko at na-block yung tubig na nasa loob. Ang point ko po dito, when you go deep into the ocean muna, there are also negative things that happens to you. Either merong danger, either magkakaroon ka ng something wrong sa'yo because you've gone deep. Same thing in our Christian living. When we become deeper and deeper and deeper to the Lord, andyan na rin pumapasok yung pahirap yung mga problema na pinagdadaanan natin. Amen? Sino nakaranas sa inyo? Nung lumalim ka sa Lord, tsaka tumindi yung mga problema ang pinagdadaanan mo. Because it is real. The more na nag-grow ka sa Lord, the more na umaatake ang kaaway. Kasi si Satan, kapag mababaw ka pa, Kristiyano, si Satan nakaupo lang yan dyan. Sige, gawin mo lang. Bahala ka dyan. Kayang-kaya ka na ng mga alagad ko. Pero, pag nakita ni Satan na nag-grow, yung tao na yon, teka, mapapatayo si Satan. At gagawin niya yung best niya para malayo ka sa Lord. Andyan yung sasaktan niya yung, may mga sasaktan siya, may tatangilin siya sa'yo, ibe-bless ka niya ng mali, na magkukusa yung magkasala. There are dangers in going deep with the Lord. But, as I told you kanina mga kapatid, God exceeds. In those dangers in life, pag napagtagumpayan po natin yan, mararanasan natin yung very wonderful God. Ma-experience po natin ang kapangyarihan ng Panginoon ng higit sa inaasahan natin. Huwag po tayong matakot na masubok. The reason why you are going deep and strong in your faith, para mapagtagumpayan mo yung mga pagsubok na mabibigat na yun. Para ma-enjoy mo yung deep relationship sa Lord, yung deepness mo sa Panginoon. And these three things, these three channels of the Lord that He is using. The Word of God, the Spirit of God, and the people of God, they are not stand alone in your life. We need
these three packaged together. Pag wala tayong word, kulang. Pag wala tayong spirit, kulang. Pag wala ang mga kapatiran, kulang. We need these things to deepen our faith para mapagtagumpayan natin yung tests and trials ng ating mga buhay. The deeper we know God, the stronger the trials that we will face. And the more we overcome those trials that we face, the stronger our faith will be. Sinasabi po yan sa James. Sa James chapter 1, verse 3 to 4. Hindi ko yata nalagay yan. Ayan pala, sorry. Before this verse 3, ang pinag-uusapan po dito, the trials and testings. Di ba sabi dyan, be joyful. Dahil nakaka-experience ang mga Kristiyano ng trials and testings of the world. Sa verse 3, for you know when your faith is tested, your endurance has chance to grow. And paano ba natetest yung faith mo? If you go deep to the Lord. And when you go deep, your faith is tested, your endurance will grow, and when it grew, the endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. In those trials that we experience, God is using those to deepen our faith to the Lord. And as I invite the worship team to come up here, and let's all stand up all together. God is so faithful. God is so generous. There is nothing that the Lord cannot do for us. There is nothing that the Lord cannot bless us. Lahat po yan, mga kapatid, kayang-kaya ng Panginoon ibigay sa atin. If we believe 100%, if we have faith in God, we will experience it sa Panginoon. Amen. And let's close our eyes and let's sing to the Lord before we end in prayer. Hallelujah. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, Lord. Take me deeper, deeper than love before. I just want to know you more and more. How I long to be deeper in love. Hallelujah. Lord, all we want is to be deeper in you. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne.
our hands to the Lord right now. Lord, all we want is to be deeper in love with you, Lord. Lord, we want to love you more and more and more as we grow in our lives, Lord. All we want is to glorify you in all the things that we are doing. Father, I pray sa mga kapatiran ko po na ito, Panginoon, that you continue to be with them everywhere they will go, Panginoon. Holy Spirit, Lord, I pray that you be with them, convicting them of the sins in the world, guiding them into saying no to the temptations of the world, and leading them in the growth and maturity in Christ. And Lord, I pray that you use their eyes, their minds, that every time that they will read the Bible with the power of the Holy Spirit, it will be a practical application. Not just information, but they will use it with their lives, Panginoon. Father, I pray, saan man sila magpunta, Panginoon, ay bit-bit po nila, Lord, ang lahat po ng mga natutunan nila, Lord, in this church, in your words, Panginoon, at magawa po nila yon sa kanilang mga buhay. Most especially when they will come into a decision of doing bad and doing good, Panginoon. They will always choose to do good, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pong paghiwa-hiwalay. Nawa, Lord, ay mag-glorify ka po at ibalik mo po kami sa aming bahay-sambahan ng blessed na blessed, Lord. At pagpalain mo po ang bawat isa according to your riches and glory. Sabi mo po sa iyong salita, Lord, seek first your kingdom and your righteousness. And these people, Panginoon, is seeking your kingdom and your righteousness. And you said, you promised that everything, all will follow in their lives, Lord. Salamat, Panginoon. Ito po ang inaasahan namin. This is what we believe and have faith in you, Panginoon. Salamat po sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Happy Sunday po, mga kapatid.